Ngayon no, mga bossing, dumito tayo. No? Sino ba una? Eto kay, ay hindi, ano ba to? Marcos. President Ferdinand Marcos Jr. Tapos na pala tayo dito. Ngayon ho, mga kababayan, dumito tayo. Martires versus Kiko Pangilinan ho, mga bossing. Martires versus Kiko Pangilinan. Eto ho, papakita ko ho sa inyo. Kasi ho, rumeres back si Martires kay Kiko Pangilinan. Sabi kasi naman ni Kiko Pangilinan, pabuksan mo yung salin ni Martires nang magkaalaman. Napikon yata yung Thunders. No? Okay na daw sana kung pabuksan na lang yung salin. Ayos na daw yun. Kaya lang, may kaduktong pa daw kasi si Boss Kiko nang baka magkaalaman yan. O, doon napikon. Doon ho napikon. Iniisip niya, siguro iniisip ni Kiko, matching. Yun yung sabi siguro. No? Sabi ni Kiko, Pangilinan, na ako ay may na ako ay mayroong ginagawang kalokohan, na ako ay mayroong mga pagnanakaw sa bayan. Kinastigo ni dating Ombudsman Samuel Martires si Senador Francis Kiko Pangilinan dahil sa umano'y paglabag sa batas matapos hindi isama ang kita ng kanyang asawa sa isinampang Statement of Asset and Liabilities and Net Worth. Mga bossing, paglabag ba yung sa batas? Ang alam ko dito kay Kiko Pangilinan at kay Sharon Cuneta, kumbaga, meron silang prenuptial agreement At dokumentado lahat yun Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, binalita pa nga yun. Hiwalay ang kanilang kayamanan parehas. Parehas nung kay Chisa Escudero at doon kay Heart Evangelista. Alam ko may pinirmahan. So ngayon, paano sasabihin ni Martires na labag sa batas yung ginawa ni Kiko Pangilinan na yung kanyang ari-arian lang ang inilagay niya doon. Di ba? Sabi dito, why didn't he let his wife Sharon Cuneta state assets and liabilities in his salin? Sinasama yung income ng asawa sa kanilang declaration of asset and liabilities. Diin ni Martires sa interview sa programang On Point. Sabi daw, bakit hindi siya? Nakatingin ba siya sa ibang direksyon? Iba, ha? Eto na nga, meron nagsasalita si Martires dyan Kasuhan niyo ako, sabi ni Martires. Nasaan ba yun? Remulla. Unahin niya ilabas yung salin ni dating Ayan. Idagdag ko lang, kay Senator Kiko Pangilinan, I want to put that up on the screen. Ang sabi niya po, unahin na niya to Ombudsman Remulla. Unahin niya ilabas yung salin ni dating Ombudsman Martires mula nang umupo ito bilang Supreme Court Justice hanggang sa pagbaba nito sa pwesto bilang Ombudsman itong 2025. Yan, dyan napipikon. Sabi niya nga, okay na yung buksan yung salin ko, pero bakit may kasunod pa na baka magkaalaman? Kung may alam niya na may ginagawa akong kalokohan, pagnanakaw sa bayan, kasuhan niya ako. Naku, baka kasuhan niya ho kayo, sir. Di ba? Baka sakaling magkaalaman na bakit tutol ito sa paglabas ng salin. Hindi ako. Di ba? J. Timblique, shoutout sa iyo. At MacSafe at May Kasiguran. Pag-upo pa lang niya, ano na? Sila ni Duterte. Di ba? Yun yung inuna nila. Kaya nga po, pag-upo naman po ni Ombudsman Boying Remulla, pagbubukas naman ng salin. Kaya ho tayo nasa ganitong sitwasyon, mga kababayan, na na nagbubukasan po ng mga salin ang mga senador, congressman, at iba't ibang mga nakaupo sa gobyerno. Dahil po sa muling pagbubukas at pagpapakita sa publiko ng salin. At yan po ang kinatutuwa ng mamamayang Pilipino. Transparency, mga boss. Tutol sa paglabas ng salin. Kasi hindi lang ako may tutol Nakalimutan ni Senator Pangilinan na siya sa Senado. At sila mismo sa Senado ay may sariling guidance na hindi mo pwede ilabas ang salin ng isang senador kung walang consent yung senador. Ngayon, Senado na may kasalanan niya yun. Hindi na ikaw. Diba? Kailangan may consent bawat isa
This is the requirement actually of the Data Privacy Act. That's why I was surprised when he said that. As a senator, he should know the laws. Ano bang ginawa kong anomalya? Ayan na. Had he said only na dapat ilabas yung salin ko, period, okay sa akin. Ayun, doon napikon talaga. Doon sa sinabi ni Senator Francis Kiko Pangilinan na nang magkaalaman. Baka nga may malaman kami dyan, boss. Ano? Sa tagal-tagal mong pananahimik at ito yung nakikita, naririnig at naibabalita na secret decision pa. Baka naman. Pabalato, boss. Di ba? Baka lang. Di ba? The problem is he went further para magkaalaman. Di sabihin niya, kung mayroon akong anomalya, di kaksawan niya ako. Why did he also just file a salin of 23 million? Is that believable? Why didn't he let his wife, Sharon Cuneta, Oy, sir. Sabi nga natin di ba, meron silang may prenuptial agreement sila na hiwalay ang kayamanan ni Sharon Cuneta at hiwalay ang kayamanan ni Kiko Pangilinan. Kung kami nga mag-asawa, ganun ho, mga kababayan. Kung ano yung pera ko sa misis ko. Saklap ng buhay natin. Pagdating sa galing trabaho, up. Entrega. Kawawa tayo, no? Wala ka nga ginagawa, Mr. Ombudsman Wala po ba tong nagawa? Tahimik lang? May napakulong? Wala? Wala. Tahimik lang. Wala namang ginawa si Martires. Wala talaga siyang ginawang maganda. Or state his assets and liabilities in his salin. So that's questionable to you? Yes, because the requirement of 6713 is joint. Yun. Kaso meron nga silang pag-uusap. Meron silang agreement, boss. No? At yun ay, kung hindi ako nagkakamali, naibalita pa nga yun. Diba? Sabi ni Adviator PH, kalabas-labas ni Martires sa publiko after his term. Puro atraso pa. Aray ko. Ako nga dati mga kababayan, hindi ko alam na ito yung ombudsman natin Sobrang sobrang tahimik mga bossing di ba? Nalaman ko na lang na siya pala yung ombudsman nung pinaplano nilang imbestigahan daw imbestigahan yung impeachment ni Inday Sara Duterte para sabihin siguro na dito sa ombudsman ni Martires wala kaming nakita na mali, masama na ginawa ng Vice Presidente. Wala kaming nakita na kailangan i-proceed yung impeachment na yan. Tapos, ganun ang gagayahin ng Senado sa pangunguna ni Chis Escudero nung mga nakaraang pag-upo bilang Senate President ni Chis Escudero, di ba? Tingin ko nga doon, yun yung hinihintay ng Senado Yung kalikutin, makialam yung ombudsman doon sa impeachment at sabihin na wala namang negatibo dito Hindi naman dapat na i-impeach ito Yun. Sabi ni Ping Laksamana, yan yung umipit ng mga kaso nila Duterte kaya nga nadala sa ICC. Si Digong, ikaw din pala may kasalanan kung bakit nandoon di ba? Ngayon naman mga kababayan, itong si Martires